Kumusta? We are not Filipino for nothing. Welcome back sa Pinoy ang Birador. Pag-uusapan natin ngayon ang mga balitang mahalaga at magmumulat sa atin sa katotohanan. Kung dapat ba tayong makialam at bumira sa mga nangyayari sa ating bayan. Alright, narito mga balitang ating pag-usapan ngayon at bibigyan natin ng reaksyon. Mga gabinete, ipapag-isa na ni Francis Chis Kilay Escudero Whitter. Papayagan niya ng gisahin ngayong April 10 ang mga gabinete, especially si Diwata Torre. Manda ka na, Diwata Torre. Wala ka nang kawala, hindi ka sakop ng executive privilege. Kala nyo magagaling kayo executive bersamin. Iis bersamin. Kala nyo Akala nyo talamak talaga ngayon mga kababayan ang nakawan. Krimen, grabe talaga. Kahit saan. Ito, ilang empleyado ng MMDA inaresto dahil sa pagnanakaw ng sahod. Talaga? Grabe, no? Tapos ito pa, mga pulis tinanggal sa serbisyo dahil sa pagtangay ng 8 million cash at alahas sa Las Piñas. Grabe naman talaga itong gobyerno natin ngayon. Palibhasa itong ating presidente, walang pakialam. Nasaan ka na ngayon, Mr. President? Tapos ito pa, dahil sa mag-away ng mag-live-in, collateral damage, 2 taong gulang na bata, sinaksak ng kanyang stepfather. Grabe, no? Sige, palakpakan natin ang bagong Pilipinas. Ganyan talaga. Ganyan talaga ang bagong Pilipinas. Alright. Ganyan talaga. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung bago lang kayo dito sa ating channel at di pa kayo nakapag-subscribe, ano pang ating gagawin? Pumindot na at huwag kalimutang mag-share at mag-like. Tara na, ano pang ating hihintayin? Birahin na natin to. Bibirahin na natin to, baka maunahan pa ako ng iba. Alright. Una kong bibirahin itong mga magnanakaw na empleyado ng MMDA. Grabe, talamak mo talaga yung pagnanakaw mga babayan. Grabe, nakakaya na to. Mr. Bangag, nasaan ka na? Parang hindi ka na narinig. Pati mga pulis sangkot sa pagnanakaw. Grabe. Lahat ng empleyado na yata ngayon ng gobyerno nagnanakaw. Okay, tuloy natin to. Sumusobra na kayo Dapat na sigurong kalusin ng gobyerno ito. Ayon sa balita, naaresto ang ilang miyembro ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA dahil sa aligasyon umano ng pagnanakaw ng sahod. Ano yun? Sahod ninanakaw? Paano naman nagagawa yung sahod na ninanakaw? Yung sahod ngayon ay dumadaan na sa ATM. Karamihan ngayon ATM na talaga. Paano pa nananakaw yun? Paano pa nananakaw yun?
Okay, ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, na ang mga nasabing empleyado ay nakatalaga sa payroll division. Grabe. Oh, payroll division. Tapos paano makapagnakaw yun? Dagdag pa ni Artes na binabawasan ng mga suspects ang sahod ng ibang empleyado at ito ay nilalagay sa kanilang sahod. Paano nga yung ginagawa? Naka-ATM na, di ba, yung karamihan ngayon? Unless kung ito ay direkta pa rin cash on hand. Nakahanap umano ang mga suspect kung paano manipulihin ang kanilang payroll system. Gano'n naman pala. Palakpakan natin. Matatalino sila. Matatalino na talaga ngayon sa corruption, sa nakawan, ang mga taong gobyerno. Nadiskubre lamang ng ahensya ang nasabing scheme noong nakaraang linggo. Wow, very good. Kasama ni Artis, si MMDA General Manager Retired Police Colonel Procopio Lipana at inaristo ang hindi na pinangalan ng mga empleyado ng MMDA. Bakit naman? Bakit hindi nyo pangalanan? Dapat pinapangalanan nyo ang mga taong gumagawa ng krimen. Kung si Pangulong Duterte nga, hindi pa sure na nakagawa talaga ng krimen, inakusahan pa nga lang eh. Ayun o, klarong-klaro yung mukha. Pinangalanan, kinasuhan ng crimes against humanity, hindi pinagtatakpan yung kanyang ano. At tiniyak ni Artis na naghahanda na sila ng mabigat na kaso para hindi makapagpiyansa ang mga nireklamo. Nagsagawa na sila ng internal audit sa ahensya para hindi na maulit pa ang insidente. Ano daw? Paano naman? Paano naman nila nagawa yun? Grabe talaga, no? Matalino. Pagkalukuhan talaga ang Pilipino, matalino. No? Pagkalukuhan, matalino. Pero pag sa mabuting bagay, wala. Wala talaga, no? Wala. Ito pa. Kailan kaya matatapos ang paghihirap ng gobyernong ito? Kailan kaya matatapos ang paghihirap ng mga mamamayang Pilipino? Sa gobyernong ito. Katatapos pa nga lang madiskubre yung MMDA. Ito pa. Katatapos pa lang madiskubre yung MMDA. Ito na naman, sangkot ito yung mga pulis, mga tarantadong pulis to. Ito, pakinggan nyo. Na sina alias Kitty at CS na magsampa ng reklamo laban sa mga tauhan ng Special Operations Unit ng Eastern Police District. Kaugnay ito sa iligal na pag-aresto sa kanilang kapatid. Loob ng isang exclusive subdivision. Bakit? At tao rin daw ang subject. The Chinese name put the letter. The people has, Nangyari sa'yo? so that means they are same name but the people is different of them. They don't care. They Don't care it. Yes, they just want to take the money. Sa halip na umalis, sinira daw ng mga pulis ang kanilang CCTV at inutusan ng biktima na buksan ang safety bolt. Ang pinagtataka pa nila, may dalang sariling luggage ang mga operatiba. They have their own baggage. Just Yun lang. Hindi pala panghuhuli ang sadya ng mga pulis na to, kundi pagnanakaw. Bakit naman kung mayroon silang sisilbihan ng warrant of arrest, bakit may dala silang mga luggage? Anong klaseng mga gobyerno? Anong klaseng gobyerno to ngayon? Ano bang nangyayari sa gobyerno ito?
Dapat na talaga siguro, oy, taong bayan, dapat na siguro natin kalusin to. Oh. Grabe, no? Harap-harapan na talaga. Hindi pa nakontento sa kanilang mga sahod. Hindi pa nakontento sa kanilang meal allowance. Dinubli ng kanilang sahod. Halos dinubli rin ng kanilang meal allowance. Nagnanakaw pa! Ah, grabe naman yan. Ano ba namang klaseng mga pulis kayo? Sus, Ginoo. Ito pa. Jackie? Yes. Yes. And then those the thing the money peso also the US dollar, the other currency dollar, right? They put some in the small casing only, but some of them the police they took the wash. Nasa kabuang 85 milyong piso daw ang tinangay ng mga pulis, kabilang na ang 27 million pesos cash, 430,000 US dollars, mga alahas, at iba pang mamahaling gamit, kasamang dinala ng mga pulis ang kanilang kapatid na pinakawalan din kinabukasan. I think it's around 20 minutes something like this only. They do it very fast. Wow! 20 minutes lang natapos nila kaagad yung halos 85 milyong cash at alahas. Baka naman hindi mga pulis itong mga tarantadong to. Baka naman mga professional lang ang mga kawatan o magnanakaw ang mga ito. Biruin nyo, may aaristuhin tao, tapos may dalang luggage. Ano yun? Yung aaristuhin nila, ilalagay nila sa luggage? Grabe, no? Anong klaseng mga... at ayon dito, 20 minutes lang, tapos na kaagad lang lahat ng kanilang ginawa. Dala na yung 85 million cash at alahas. Grabe. Hindi na to mga pulis, mga kawatan na to. No? Hindi na to mga pulis, mga kawatan na, mga kababayan. Kaya dapat na sigurong birahin na natin to. Ano pa bang hinihintay nyo? Tirahin na natin sila. Woo! Sumusobra na ito, mga kababayan. Hindi na to tama. Ay, naku, huwag mo ako Okay, tuloy natin ha. Nakarating na sa tanggapan ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin ang insidente at agad na ipinagutos ang pagsibak sa 31 tauhan ng EPD Special Operations Unit. Ang 8 pulis na direktang sangkot sa operasyon, dinisarmahan na at isinailalim sa restrictive custody. Actually, sa unang-una pa lang, andun na yung parang ang purpose talaga is hindi yung iba ko yung purpose ko talaga. Kaya ako galit na galit at talagang nahihiya ako dun sa mga actions na ginawa nila. So I immediately ordered nga po yung investigation against them. Ayon kay Aberin, walang sapat na pre-operation clearance sa mga pulis at lumabas din sila sa kanilang area of responsibility nang walang kaukulang koordinasyon sa local police. Kinumpirma din ng general na may na-recover silang 12 billion pesos sa mga pulis, pero giit nila, suhol daw ito mula sa Chinese. Yan daw yung na-recover at pre-na-bribe daw, ebidensya nila yun. Actually, ebidensya daw nila yun dahil pre-na-bribe sila ng 12 billion. Parang gano'n yung lumalabas. Sir, At iniimbestigahan natin yung sinasabi nilang yun. Iniimbestigahan na rin ng NCRPO ang impormasyon na daw nasangkot sa parehong kaso sa Mandaluyong ang mga dawit na pulis. Kita nyo? Inaalam na rin nila kung may kasabwat silang mas mataas na opisyal. It's a clear warning na lahat ng mga involved sa mga illegal activities, all things like this, ay hindi po natin Kita nyo mga kababayan ha? Dati na palang may involvement sa ganyang kaso. Tapos, bakit nakabalik pa? So, ibig sabihin yan, makakabalik pa rin yan sa kanilang trabaho. Hanggang investigasyon lang yan, pero wala namang nangyayari talaga eh. Hanggang investigasyon lang, walang nangyayari. Ang katotohanan, wala naman talaga napaparusahan ngayon ng mga
na mga gumagawa ng kasamaan eh. Wala napaparusahan ngayon ng mga gumagawa ng illegal. Ang napaparusahan ngayon, yung mga taong gumagawa ng legal, mga nagsasalita ng katotohanan na tinatag na fake news. No, grabe tong gobyerno na to, no? Wala na talagang pakundangan. Kahit mga pulis. O ito, dito tayo sa napakagandang balita. Napakagandang balita nito mga kababayan. O, sa wakas, natapos na rin siguro ang pagmumuni-muni ni Francis Chis Kilay Witer Escudero. Ngayon, papayagan niya ng mag-isa ang mga sangkot sa pag-aristo, sa illegal na pag-aristo kay Pangulong Duterte. At dinala sa Den Haag, Netherlands. Okay. Basahin natin itong balita mga babayan, ha? Kinumpirma ni Senate President Francis Chis Kilay Witer Escudero. Kumplito talaga mga babayan. Nadadalo na ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa April 10 hinggil sa isyu ng pag-aristo ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Nakakapagtaka mga bayan. Laging bukang bibig ng gobyernong ito ng bangag na hindi daw tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Pero bakit ang ginamit nila ngayong issue ay pag-aristo ng International Criminal Court? Ano ba talaga, kuya? Hindi daw nakipag-ugnayan, hindi daw nakikipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Pero sa ICC nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Niluloko tayo, no? Grabe talaga, no? Ayon kay Escudero, kabilang sa mga dadalong opisyal ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III. Nicolas Torre III, wala ka ng lusot! Ngayon, malalaman natin yung yabang mo. Ha? Pinagyayabang mo pa na ikaw lahat ang nagplano. Ikaw lahat ang gumawa ng paraan para kung sumabit ka man ay walang masisising iba kundi ikaw lang. Yabang mo talaga. Magpakita ka nga sa publiko, Mr. Torre. Magpakita ka nga sa publiko. Baka para malaman mo kung mabilis ka ba. Nagpapakalat ka pa talaga ng mga video na mabilis ka sa baril. Sige nga, magpakita ka nga sa publiko. Hindi ka na nakikita ng publiko, Mr. Torre. Diwata Torre, hindi ka na nakikita sa publiko. Nagtatago ka ngayon sa iyong opisina, sa likod ng mga pulis na mga uto-uto sa iyo, ng mga siraulo. Tumatanggap din siguro 'yan. Na? Mr. Torre, magpakita ka kaya sa publiko kasi nagpapakita ka ng bilis, galing at husay mo sa iyong paghawak ng baril. Sige nga, hinahamon kita, magpakita ka sa publiko. Sinabi ng Senate President na maaaring mag-invoke ng executive privilege si Remulla at iba pang cabinet official sa mga sensitibong tanong. Yun talaga. Yun talaga yun. Tulad nga na sinabi ng isang batikang abogado, ang executive privilege ay hindi maaring i-blanket. Hindi maaring, hindi ka pwedeng mag-attend sa hearing
magagamit mo lang daw ang executive privilege kung may mga tanong na maaring makakasira sa kaligtasan ng ating bansa o ng nasyonal na masamang mangyayari. No? Yun ang sinabi ng isang sikat na abogado. O Escudero, ha? Dapat pala, hindi ka na dapat maging senador. Dapat bumaba ka na sa pagka-Senate President mo. Abogado ka pa naman. Naghugas kamay ka lang. Hindi ka pala dapat dyan sa maging senador. Ang dapat maging senador dyan ay yung mga abogado dyan na yung kinonsulta. Ha? Hindi naman magagamit ng CIDG chief ang executive privilege dahil hindi siya sakop nito. O bakit hindi sila sumipot? General Marbil, ang mga pulis, ang mga sundalo, bakit hindi sumipot? Aha. Ngayon, magtatago ka pa ba ngayon? Diwata Torre, lumabas ka na. Ilabas mo na yung yabang mo. Binanggit ni Escudero na mahalaga ang pagdalo ng mga miyembro ng gabinete upang hindi mauwi sa constitutional crisis ang issue. Talaga naman. Totoo naman. Kasi Mr. Kilay Wither Escudero, kung hindi mo sila padadalhan ng subpina, talagang magkakaroon ng constitutional crisis. Bakit? Guguluhin kayo ng mga taong bayan na gustong malaman ang katotohanan. At expected mo rin talaga na kung nakakahiya, na-expect na iniisip mo na rin talaga yan naman, nakakahiya talaga sa taong bayan ang gagawin mo na magiging bias ka at mahahalatang halata ka na talaga na ikaw ay waiter lang ni Lisa Marcos. At sabi pa niya, iniiwasan din umano nila humantong uli sa Supreme Court ng usapin at lalong mabawasan ang kapangyarihan ng Senado. Tulad ng desisyon, yung unang desisyon ng korte sa kaso ni na dating Executive Secretary Eduardo Ermita at ni Chief Romulo Neri laban sa kapulungan. Ganun naman pala eh. Dapat hindi kaya nagpaligoy-ligoy pa. Pinirmahan mo na kaagad yung subpina. Ngayon, Senator Chase Kilay Wither Escudero, pag hindi sila sumipot, ang susunod nyong gagawin, contempt order na. Bakit? Upang makita ng mga gabinete ni Bangag Marcos at ng ibang opisyal ng gobyerno na ang Senado ay kapantay ang power ng legislative branch. Kapantay ang power ng Supreme Court. Dahil di ba ang ating gobyerno ay binuo ng tatlong sangay. Legislative, nandyan yung Senado at Kongreso. Executive at Judiciary. Napakatangos, napakahina na talaga ng utak nito ni Birador talaga.
Pinoy ang birador, napakahina na ng utak mo, napakahina na ng memory mo. Tapos, ganyan nga ang gagawin nyo. Kung hindi dadalo, ano pang gagawin nyo? Contempt order kaagad. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, mas mabuti pa pala si Paduano. Mas may yagballs pa si Paduano. Yun ha, Mr. Kilay Escudero Waiter. Alright. Dito tayo sa pang-apat nating balita. Malamang itong taong ito ay nasa sa ilalim ng impluwensya ng droga. Biruin mo, batang lalaki, 2 anyos na batang lalaki, pinagsasaksak. O, naritong balita ha. Patay ang isang 2 anyos na batang lalaki matapos itong pagbalingang pagsasaksakin ng kanyang stepfather, habang sugatan naman ang ina nito matapos na mag-away ang mag-live-in partner sa Lubao, Pampanga, ayon sa ulat kahapon. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Under the influence of drug? Pangiwi-ngiwi? O normal lang? Dahil lang sa init ng ulo. Pero kahit anong init ng ulo mo, bata yan. Bata yan. Ginamitan mo pa ng patalin. Sinaksak mo pa. Di bali sana kung pinalo mo na lang ng walis ting-ting. Sinabi ni Police Regional Office Brigadier General Jean Fajardo, ito pa isa pa tong sinungaling na naman. Naganap ang insidente sa tahanan ng mag-live-in partner sa nasabing bayan bandang alas 4:30 ng madaling araw. Madaling araw? Ano ginawa nila? Madaling araw pa yun. Baka ilang gabi nang hindi natutulog itong suspect na to. Baka nagpapasa sa ilalim na naman siya sa impluwensya ni Dracula. Ha? Ang suspect ay kinilala lamang sa opisyal na pangalang Harold, habang hindi tinutukoy ang pagkakilala ng nasawing paslit. Kawawa naman. Sa investigasyon, nag-away umano ang mga suspect at ang mag-live-in partner at ng ina ng bata. Sinaktan ng nasabing mister. Nagawang makatakbo ng ginang sa gitna na rin ng pambubugbog ng umbagiro nitong live-in partner. Pero naiwan ang kanyang anak na 2 anyos na batang lalaki. Alam nyo mga kababayan, ang lalaking nang bubugbog ng asawa ay may bisyo yan. It is either under influence of drugs at alcohol. Katotohanan po yan. Kasi kung matino pa naman ang utak ng tao, kung hindi nagpapasailalim ng impluwensya ng droga o ng alak, hindi niya magagawa ang isang karumal-dumal na krimen. Kaya ang mga gumagawa lang ng mga karumal-dumal na krimen ay yung mga bangag lang. Ilang oras pa ay binalikan ng ginang. So ibig sabihin, alas 4:30 na madaling araw, umaga na nang binalikan niya kasi ilang oras pa ay binalikan na ng ginang ang kanyang anak. At dito na nito nadatnan ang bata na duguan at natinangka nitong kunin, pero inatake siya ng saksak ng kanyang live-in partner. Uy, nabugbog na nga, sinaksak pa. Woo! Grabe naman. Ang mag-ina ay kapaduguang isinugod sa Diosdado Macapagal Memorial Hospital sa Guagua, Pampanga. Pero diniklara ng dead on arrival ang bata habang patuloy na ginagamot ang nasabing ginang. Sa pursuit operations ng pulisya na sakuti ang mister sa dakong alas 12:30 ng hapon. Uy!
nitong Abril 4 sa nasabing ring bayan. Arestado na rin ang tiyuhin nitong si Ronald. Makaraan itong pigilan ng mga operatiba na arestuhin ang pamangkin. Na-recover mula sa suspect ang isang granada at 2 mobile cellphones habang naharap siya sa kasong homicide, frustrated homicide at Republic Act of 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act at illegal possession of firearms and ammunition in exclusive cases. Grabe na talaga ang ating bayan ngayon. Ano po nangyayari sa bansa natin? So yun mga kababayan, nahatid ko na rin sa inyo ang magugulong balita. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel.